Magandang araw po sa ating lahat. Sama-sama nating pakinggan ang Ebanghelyo ngayong araw. Naway magbigay ito ng liwanag at pag-asa sa ating buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong yon, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksohin ng Diablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Pagkatapos, dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa banal na lungsod. "Kung ikaw ang anak ng Diyos," sabi sa kanya, "magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, ipagbibilin niya sa kanyang mga anghel na ingatan ka. Aalalayan kanila upang hindi ka matisod sa bato." Sumagot si Jesus, "Nasusulat din naman, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos." Pagkatapos, dinala din siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok. Mula ro'y ipinatanaw sa kanya ang lahat ng kaharian ng sanlibutan at ang kayamanan ng mga tao. At sinabi ng Diablo, "Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira ka at sasamba sa akin." Sumagot si Jesus, "Lumayas ka, Satanas, sapagkat nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo. Siya lamang ang iyong paglilingkuran." At iniwan siya ng Diablo. Dumating ang mga anghel at naglingkod sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw ng linggo po sa ating lahat. Sa ating Ebanghelyo, makikita natin ang pagtukso kay Jesus sa ilang bago niya simula ng kanyang pampublikong ministeryo. Dito, malinaw na ipinapakita kung paano hinarap ni Jesus ang tukso ni Satanas sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Isa-isahin po natin ang mga tukso. Una, gawing tinapay ang bato. Tukso ng pisikal na pangangailangan at kaginhawahan. Ano po ba ang tugon ni Jesus? Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao. Paalala po, higit sa material na bagay ang salita ng Diyos ang tunay nagbibigay buhay. Ang pangalawa, magpatihulog sa taluktok ng templo. Tukso ng pagpapasikat at paghingi ng patunay sa kapangyarihan ng Diyos. Tugon ni Jesus, huwag mong tuksuhin ang Panginoon mong Diyos. Paalala, ang pananampalataya ay hindi pagsubok sa Diyos, kundi pagtitiwala sa Kanya. Ang pangatlo po, sambahin si Satanas, kapalit ang kaharian ng mundo. Tukso ng kapangyarihan at kalwalhatian. Tugon ni Jesus, ang Panginoon mong Diyos ang sasambahin mo. Paalala, ang tunay na pagsamba ay para lamang sa Diyos, hindi sa pansamantalang kapakinabangan. Mga aral po para sa ating buhay. Dumaraan din tayo sa mga tukso, sa kaginhawahan, kayabangan at kapangyarihan. Tulad ni Jesus, malalampasan natin ang tukso sa pamamagitan ng panalangin at pagkapit sa salita ng Diyos. Ang pagsubok ay hindi tanda ng kawalan ng Diyos, kundi pagkakataon upang patatagin ang pananampalataya. Manalangin tayo. Amang Diyos, salamat po sa halimbawa ni Jesus na nagtagumpay laban sa tukso. Sa tuwing ako ay nanghihina at natutukso, tulungan mo akong maalala ang iyong salita. Bigyan mo ako ng lakas ng loob na tumanggi sa mga bagay na hindi nakalulugod sa iyo. Turuan mo akong magtiwala sa iyo sa gitna ng kakulangan at sambahin ka ng buong puso. Naway manaig ang iyong kalooban sa aking buhay, higit sa anumang pansariling hangarin. Ito ang aking dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.
Naway ang salita ng Diyos ay manatili sa ating puso at magbigay liwanag sa bawat hakbang ng ating buhay. Pagpalain tayo ng Diyos sa ating paglalakbay ng pananampalataya at naway palaging magningning ang kanyang presensya sa ating puso. Kung na-bless po kayo ng pagninilay na ito, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe, i-like at i-share upang mas marami pang maabot ang salita ng Panginoon.